Amen Church, good morning po sa ating lahat. Salamat po sa buhay ng ating mga choir members. Lumabag po sa aming kasunduan si Kuya Jaime. Sabi ko bawal sa aming umabsent dahil dalawa lang kami. Kaya mga kapatid, lalo po sa mga men, in-encourage ko po kayo kung kayo po ay alam niyong biniyayaan kayo ng Panginoon ng boses para gamitin sa pag-awit para sa Panginoon, gamitin po natin yan. Dahil hindi po natin hawak ang buhay, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo bibigyan ng Panginoon ng pagkakataon maglingkod. At hanggat meron, gamitin po natin yung ating pong oras, yung ating talento para ibalik kung kanino siya nanggaling. At yun po ay sa Panginoon. Amen? Tayo po munang lahat ay tumayo. By the way po, ako po si Brother Jonel. Hindi po ako ang pastor. Ang ating pong pastor yung nag-Sunday school kanina, Pastor Bernard. Sige po, humingi po tayo ng gabay sa Panginoon this morning. Let us all pray. Yes, Lord, Heavenly Father, we give back all the praises, thanksgiving this morning to you. We magnify your name, O Lord. Kami din po, Panginoon, lumalapit sa inyo, humingi ng tawad sa aming mga pagkukulang. Wala kaming maitatago, Panginoon, sa inyo. Sa lumipas na mga araw, nakita nyo ang mga maliliit at malalaking bagay na aming nagawa. Mga kasalanan, Panginoon, na mapapailing na lang kayo. Kaya Lord, bigyan niyo po kami this morning ng humble heart. Humingi ng tawad mula sa inyo, Panginoon. Linisin niyo po kami at hindi maging hadlang, Panginoon, ng mga kasalanang ito upang maunawaan namin ang inyong kalooban. At hindi tingnan ang mga salita na manggagaling sa inyong tagapagsalita, Panginoon, bilang discrimination or condemnation, kundi Panginoon, makita nila ito bilang inyong paalala, bilang ama sa amin na inyong mga anak. Salamat, Panginoon, dahil kayo ay laging nandyan to correct us, to teach us, O Lord. At salamat sa panibagong araw ng buhay na idinagdag nyo sa amin, Panginoon, para makapangaral, makapakinig ng inyong salita. Tunay, Panginoon, hindi kami karapat-dapat, pero ginawa nyo kaming karapat-dapat. Salamat sa inyong banal na dugo, Panginoon, na siyang nagligtas sa aming maruming mga kasalanan. Panalangin po namin, Panginoon, na kayo ang siyang maging sentro ng aming pag-uusapan sa umagang ito. At panalangin po namin, Panginoon, na kayo ang siyang magtali sa gawa ng kaaway. Muli, Panginoon, pinupuri namin kayo, pinapasalamatan, bigyan niyo po kami ng mababang puso at ng talino, unawain, Panginoon, ang inyong salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po, church. Makakaupo na po kayo. And this morning po ay patuloy pa rin po tayo sa atin pong series na paano sila naging aral sa atin ngayon. Meaning, mga kapatid, yung mga pinag-uusapan po natin ay galing sa Biblia na mga napangyari na nung unang panahon. Amen? Parang masyado ako nilalamig. Wait lang po. Okay. So meaning po, yung mga pag-uusapan po natin ay hindi po gawa ng tao. Hindi po kwentong barbero. Ito po ay nahango sa Biblia na atin pong gagamiting inspirasyon para sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. Because we all know this life is not perfect. Amen? But we have God and God's Word that is perfect. At ito po yung kailangan natin to guide us, to enlighten us, to illuminate our path. Amen? Para magkaroon po ng kaliwanagan. Para yung magulong pag-iisip ng isang tao, lalo ng isang Kristiyano, yung magkaroon ng kaliwanagan. Amen? Kaya minarapat po ng Panginoon ang araw ng linggo, yung kanyang mga anak dapat nasa simbahan. Amen? At tuwing araw naman ng Lunes hanggang Sabado, dapat nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon. Amen? So paano sila naging aral sa atin ngayon? Actually, itong preaching na to, kapatid, ito ng preaching ni Brother Lester. No, about sa next generation. Sabi ko kay Sir Lester, sabi ko parang magkapatid yung preaching natin ha. Sabi ko okay lang yun, magkapatid naman tayo. Kaya okay lang magkapatid yung preaching natin. So this morning, church, we will talk about the people of Israel at the time of Judges. Ayan. So ito po ay makikita po natin sa Book of Judges in the Old Testament. At ang Judges po, pang-pito po iyan after po mula sa Genesis.
At ang judges po, yung tinatawag po nating mga hukom sa Tagalog, ay nangyari or nagsimula after the death of Joshua. Ito po yung kinukwento kanina ni Pastor, yung mga Israelita, inaiahon sila ng Panginoon mula sa lupain ng Ehipto kasi hindi po sila taga roon. Yun pong sabi ni Pastor na hindi nila yun lupain. Kaya iniahon sila doon ng Panginoon para dalhin sa Promised Land, doon sa Cana. Kasi yun yung mabiyayang lupain para sa kanila. Kasi yun po yung pangako ng Panginoon sa kanilang mga forefathers, kay Abraham pa lang, kay Jacob, kay Isaac. Yun din yung pangako sa kanila ng Panginoon. Amen? Meaning, ang Panginoon, very faithful siya sa kanyang mga pangako. Amen? Tayo lang pagkaminsang mga tao ang nabibigo sa ating mga pangako. Pero ang Diyos, never po siyang nagkulang. Never po siyang nag-fail sa kanyang mga pangako sa atin. Amen? So, ito pong mga tao, mga Israelita at the time of Judges. Ito pong mga Judges, they are the leaders appointed, raised by God to help the people of Israel to get out or to fight against their enemies. Ayan. So, hindi po ito yung mga judges na naiisip yung nasa korte. Hindi po yung merong pinupokpok, hindi po sila yon. So pag sinabi po nating judges or mga hukom, sila po yung mga tao, mga itinalaga ng Panginoon on a certain time para tulungan yung mga tao ng Israel to fight against their enemies. Kasi nung panahon na yon, pinaparusahan sila ng Panginoon pag sila'y nagkakasala through the help ng mga katabing bayan. Yung mga Ammonites, Moabites, mga Philistines. Yun yung ginagamit ng Panginoon para matuto sila. Okay? So, pag nagrepent na itong mga taga-Israel, merong tumatayong judge na siyang tumutulong sa kanila. Ngayon, as a matter of fact, yan, trivia lang. Next slide tayo, sir. So, if I'm not mistaken, there were total of 12 judges po na mababasa po tayo. And meron pong 6 major judges na sikat pag binasa po natin yung Book of Judges. So sila Othniel, sila Ehud, si Deborah, si Gideon, si Jephthah, at si Samson na pinag-aralan po natin last Sunday through the help of Brother Jaime. At dyan po natin makikita yung mga chapters kung saan natin mababasa. So mga kapatid, better po kung hindi pa kayo familiar sa mga Bible characters na yan, basahin niyo po yan sa inyong mga bahay para maging familiar kayo. Sino ba tong mga taong ito? Si Gideon, medyo sikat si Gideon sa atin eh. Okay? Yung kasi Samson, yan yung top 2 sa survey. Pero yung iba hindi na masyadong kilala. So if you're not familiar with them, assignment nyo po yan, basahin nyo po yan sa Bible. Di po natin sila pag-uusapang lahat. So ang tanong dito, Brother Jonel, bakit sobrang dami naman atang naging judges nung panahon na yun ng mga Israel? Bakit ang daming mga naging hukom? Yan ba ay sabay-sabay na nabuhay? Yan ba ay sabay-sabay na tinalaga ng Panginoon? Magkakabatch ba yung mga yan? Magkakaklase ba yung mga yan? The answer to that question is no. Hindi po. As a matter of fact, iba't ibang era po yan. Iba't ibang time. Iba't ibang generation. Iba't ibang taon po iyan. At ang pagitan nila, maraming taon po. Bago magkaroon ng bagong hukom or ng bagong judge. Okay? So nung panahon po na yon, as I've mentioned a while ago, next slide po, nagiging cycle ang kasalanan sa mga Israelita. Parang sa atin kung minsan, no? Magkakamali, magre-repent, tapos babalik na naman. Kaya magandang lesson itong mga tao na to sa atin ngayon. Kasi at some point, makaka-relate tayo. Kasi may mga pagkakataon din sa buhay natin na ulit-ulit na lang. 'Di ba? Yung ikot-ikot na lang. Yung clear naman yung instruction ng Panginoon, every Sunday naman nakakapakinig, pero paglabas, parang ganun pa din. Bumabalik pa din dun sa dating ginagawa. Bumabalik pa rin sa kasalanan. At makikita natin kung ano yung nagiging consequence. So yung mga Israelita, after a certain generation, sila yung nagkakasala and dahil doon nagkakaroon ng oppression. Meaning, pinaparusahan sila ng Panginoon. Kasi kasalanan yun eh. Merong consequence doon mga kapatid. Yung ginagawa nating kasalanan, hindi yan libre. Meron niyang pananagutan sa Panginoon, meron niyang kaparusahan. Kaya we have to be careful and we have to be mindful na yung ginagawa mo ngayon, be careful kapatid because one day, baka dumating din yung oppression sa buhay mo.
Pero God is good. After oppression, when they repent, nagkakaroon ng deliverance. Meaning, nakikinig ang Panginoon when they repented. And dinadala niya o tinatayo niya yung isang hukom to help them to have deliverance. And after that, nagkakaroon na naman ng kapayapaan kasi naging maayos through the help of God, through the help of a judge. But then again, ulit na naman after a generation, nagkakaroon na naman ng panibagong kasalanan. Umuulit yung cycle. So meaning generation by generation, ang nakakalungkot dito, Pastor, nagiging makasalanan yung mga patubong mga henerasyon. The question here is, ano bang ginagawa ng mga previous generation? Yung mga magulang ng mga next generation, may ginagawa ba sila para turuan itong mga anak nila? Para maunawaan ng mga anak nila na may totoong Diyos? Amen? Ngayon po, magfa-flashback tayo. Punta tayo before dumating itong mga judges. Punta po tayo, open your Bible in the book of Judges chapter 2 verse 1. Para makita natin at maunawaan natin, ano ba yung punot dulo? Bakit ba nagkaroon ng paulit-ulit na kasalanan itong mga Israelita? Ginusto lang ba nila to? O meron bang naging pagkukulang? Kaya mga magulang, mga kapatid, hindi katulad ng nasabi ko kahapon on our prayer and fasting, ang pagmamagulang hindi lang yan porket pogi ka. Hindi porket maganda ka. Hindi po yun ang qualification. Hindi po yun yung essence ng parenthood. Amen? Ang pagmamagulang po, kaakibat po niyan ay responsibilidad. Amen? Na yung iyong anak, yung susunod na henerasyon, iko-commit mo sa Panginoon na dadalhin mo yan para sa Kanya. Amen? Hindi po yan, okay, may anak na ako, bahala na siya. Bahala na, may cellphone naman, lilibangin niya na yung sarili niya. Hindi po ganun. Kasi ganun ang uso ngayon, di ba? O, para manahimik yung bata, bigyan ng cellphone. Nagkukulang ng time to teach, to educate, to teach the Word of God ng mga kabataan ngayon. Amen? That's why we have to be careful. And on our time, ano ba yung pwede nating maging aral? On Book of Judges, chapter 2, verse 1, dumating po ang anghel ng Panginoon. So nilagyan ko din po ng Tagalog kasi narinig ko kay Pastor, yun po yung request ng mga tatay. Ayan, may Tagalog din po dyan. Katulad naman yan ng Tagalog na pinoproject ni Sir Jelo. Chinek ko naman yan. So ang sabi po dyan, and an angel of the Lord came up from Gilgal to Bochim and said, I made you to go up out of Egypt. Ayun po yung kinukwento kanina ni Pastor. Siguro naman po na nabasa nyo na po yung pagkakaalipin ng mga Israelita at paano sila inahon ng Panginoon. Hindi na po natin ikukwento yan. So from that story, inahon sila. So ang mga tao nito sila Joshua. Yung batch nila Joshua. Okay? Punta po tayo sa verse 2. Okay, punta tayo sa verse 2. Ang sabi po dyan, ang utos ng Panginoon, nung sila ay nakapunta na sa promised land, meaning nandun na sila, nakarating na sila, Pastor, nandun na sila sa promised land, ang sabi sa kanila, ye shall make no league with the inhabitants of this land. Okay? Yung lupain po kasi ng promised land, yung Canaan, it's the land of milk and honey. Yung lupa para sa kanilang ikabubuti. Pero yung mga taong nandoon, yung Canaanites na mga tinatawag natin, hindi po sila good influence. Meaning, bad influence po sila sa mga Israelita. At sa panahon natin ngayon mga kapatid, alam naman natin na hindi lahat ng nakapalibot sa atin ay good influence. Amen po ba? At ang kalooban din ng Panginoon sa atin, alisin o itaboy o i-reject yung mga bad influence sa buhay natin. Amen? Because we are living in this world. Nahahalo po tayo sa sanlibutan. Magtatrabaho ka, may kasama kang hindi mananampalataya. Nag-aaral ka, may kasama kang hindi mananampalataya. Sasakay ka ng jeep, sasakay ka ng bus, may kasama kang hindi mananampalataya. Kaya ang Panginoon, alam niya, at ang utos niya sa mga Israelita, palayasin niyo yung mga yan. Kasi nga, ibinigay ko na yan para sa inyo. Ang kailangan niyong gawin, palayasin yan para hindi kayo makorap. Kasi ito pong mga Canaanites, meron po silang mga beliefs, meron po silang practices na hindi kalooban ng Panginoon. Meaning, it will lead them to commit a sin. Amen? Matalino po ang Diyos. Before pa man niyang dalhin yung mga tao doon sa promised land, yung mga Israelita, alam niya na kung anong quality ng mga tao
yung mga nandoon. Amen? Kaya kapatid, huwag mong sabihin na alam mo na dahil mas alam ng Diyos kung ano yung nasa future para sa'yo. Amen? Hindi sir, okay to. Maganda bigayan dito. O maganda nga bigayan dyan kapatid, pero baka dyan ka naman magiging corrupt, katulad ng mga taga-Israel. At ang sabi pa ng Panginoon, ye shall throw down their altars. Ibagsak niyo yung kanilang mga altar, yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Kasi sumasamba po sa mga Diyos-Diyosan itong mga Canaanites. And during this time, meron ng 10 Commandments eh. Book of Judges na po ito. Binigay ang Book of Judges, ang 10 Commandments saan pong aklat? Exodus po. So meaning, alam na nila, meron na silang knowledge na ayaw ng Panginoon ng sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ang utos ng Panginoon, kayong mga Israelita, itumba niyo yung mga altars nila para hindi kayo makorap, para hindi kayo makontaminate ng kanilang mga pananampalataya. Pero ano po ang sabi dyan? But ye have not obeyed my voice. Why have ye done this? Meaning, kung ano yung inuutos ng Panginoon, yun yung hindi nila ginawa. Huwag makipag-fellowship. Nakipag-fellowship sa mga Canaanites. Sinabi ni Pastor, huwag kang makikipag-relasyon sa unbeliever. Yun pa yung naging first goal mo. Kasi Pastor, maganda talaga siya. Isang kindat niya lang. Nai-inlove na talaga ako. So ang tanong, why have ye done this? Instead na itumba yung kanilang mga paniniwala at pananampalataya, sinamba pa nila. Pinaniwalaan pa nila. Meaning, naging corrupt itong generation na to ng mga kabatch ni Joshua. Kaya mga magulang, ang first point natin, mga kapatid, do not compromise, destroy their altars, follow God. Sa panahon po natin ngayon, we are playing a very important role. Napakahalaga po ng responsibilidad natin, lalo po kayong mga magulang. Dahil po meron pong mga buhay na nakaasa sa inyo. May mga buhay po na makikinig sa inyo. Amen? Paano matututo ang isang kabataan kung mismo yung nagtuturo ay walang maituro? Amen? Paano mo sasabihin sa anak mo na, anak, tumayo ka dyan, magpakanta ka? Kung ikaw mismo, hindi ka nakikita ng anak mo na nagpapakanta. Paano mo ituturo sa anak mo na, anak, magkaloob ka sa Panginoon? Kung hindi ka naman niya nakikitang lumalakad at wala kang dalang envelope. Kapatid, you preach, practice what you preach. And with all honesty, lahat naman po tayo, ang gusto po natin ay kabutihan ng ating mga anak. Tama po ba? Meron po ba ditong magulang na magsasabi, Brother Jonel, ako ang hangad ko sa anak ko mapariwara eh. Pangarap ko yan, grabe. Ultimate dream ko yan, mapariwara yung ano. Meron po ba dito? Wala po, di ba? Lahat ng magulang, ang ultimate dream nila, yung pangarap nila sa anak nila, magkaroon ng magandang buhay. Alam nyo ba mga kapatid, mga magulang, for you to do that, hindi nyo naman uumpisahan sa kanila eh. Uumpisahan nyo sa sarili nyo. Kasi ang kailangan nila, halimbawa. Amen? Action speaks louder than words, mga kapatid. Gusto mong matuto yan magpakanta? Gusto mo yan matutong magbigay? Gusto mong matuto yan magmano? Gusto mo yan matutong nagko-choir? Nagba-Bible pledge? Gawin mo sa sarili mo. Magugulat ka one day yung anak mo, ginagaya ka niya na. Amen? Kasi po tayo yung expose. Tayo po yung merong kaalaman. At tayo yung titingnan ng ating mga anak. Bakit? Araw-araw tayo yung tinititigan yan eh. Di ba kaya nga may tinatawag tayong nangingilala? Pag yung bata, nangingilala, pag hindi niya kilala yan, hindi yan sasama. Sasama siya doon sa araw-araw niya nakikita na mukha. At hindi lang po yun doon. Kung ano yung ginagawa ng magulang na araw-araw niya nakikita, yun yung gagayahin niya. Amen? Kaya mga magulang, kung gusto niyo yung anak niyo may ministry dito sa church, kailangan may ministry din kayo. Amen? Darating yung time, magkakaroon ng isip yan. Darating yung time, kailangan mong turuan yan. Pag nakita niya sa'yo pa lang, hindi ka mahihirapan. Gusto mo yung anak mo nasa church every Sunday, pero ikaw wala ka sa church ng linggo.
Amen? Marami tayong gusto na maipasa sa mga anak natin. Pero the sad reality, marami tayong bagay na hindi natin ginagawa para sa sarili natin, na dapat makita ng mga anak natin. Amen? Napakadali pong matuto kapag merong illustration. Di ba, may mga teachers tayo. Ang mga teachers, hindi naman yan basta-basta nagtuturo lang eh. Di ba, gumagamit yan ng mga illustration, ng mga example, para mas maunawaan ng mga bata, ng mga estudyante. Kaya nga ang Panginoon may Biblia eh. Di ba? Kasi nandito yung mga illustration para mas maunawaan natin yung kalooban niya. At gayon din sa mga bata sa susunod na generation. Hindi yan matututo kung walang example, kung walang illustration. Amen? Ngayon mga kapatid, alam nyo na yung gagawin nyo. Simulan ko sa sarili ko. Amen? Do not compromise, destroy their altars. Sa dami po ng mga worldly things ngayon, social media, yung mga bisyo, mga something na makakapagpasaya sa isang kabataan, marami pwedeng i-offer ang mundo. Amen? Yung mga sayaw-sayaw, yung mga TikTok na yan, yung mga vlog na yan, di ba? Yung mga usong damit ngayon, maraming pwedeng ma-adapt ang isang kabataan. Pero kung tayo mga magulang, equip tayo, yung next generation, matutulungan natin silang maging safe. Amen? Kaya yung mga nagpaplano ditong maging magulang, siguraduhin nyo ready talaga kayo. Hindi lang po financially, kundi spiritually. Amen? Dahil more than finances, you have to guide a certain life, your kid, hanggang siya'y magkaroon hanggang kaya niya nang tumayo sa sarili niya. Pero hanggat hindi pa, foundation ang kailangan niyan, turo mula sa isang magulang. Amen po? At sa atin po dito, church, napakapalad po natin na every Sunday, meron po tayong pribilehiyo na makapakinig ng Word of God. Na pinreserve ng Panginoon ang salita niya through ages, makarating sa atin, hanggang ngayon na aaralan natin. Amen? Mapalad po tayo. At dahil po sa kanilang kasalanan, hindi po nila dininig ang Panginoon. Ano po ang sabi po sa verse 3? Balik tayo dun sa verse 3, sir. Wherefore I also said, I will not drive them out from before you. So meaning yung mga Canaanites po, yung mga tao sa Promised Land, ang parusa ng Panginoon sa kanila, dahil hindi sila sumunod, hindi niya yan aalisin. Yan yung magiging tinik sa kanilang mga tagiliran at yung kanilang mga Diyos-Diyosan, magiging patibong o panganib para sa kanila. Amen? Yun yung malungkot when you disobey God. For sure, merong consequence. Amen? So mga magulang, kung kayo naranasan nyo na yung palo ng Panginoon, for sure, hindi nyo naman hahayaan na yung palo na naranasan nyo from God ay ma-experience din ng anak nyo. Tama po ba? Meron po ba dito, Lord, gusto ko mapalo nyo din yung anak ko? May ganun po bang nangangarap? Di ba as much as possible, ang gusto natin, blessing ang maranasan ng anak natin. Yung makita natin, lumalaki yung mga anak natin na pinagpapala ng Panginoon kasi nagiging faithful sa ministry. Nakikita mo, mas nauuna pang gumising sa'yo. Nauuna pang gumayak sa'yo. Nakikita mo, nagne-necktie, nagpopolo, nagde-dress, umaawit para sa Panginoon. Kinukuha yung envelope. Di ba yun naman yung gusto natin? Kung ano yung utos ng Panginoon na nakikita natin dito na ginagawa ng isang Kristiyano, gusto natin yun din yung magawa ng mga anak natin. But it will not happen kung sa atin mismo hindi siya makikita. Amen? In verse 10 po, ang sabi po dyan, ayan, after their generation, penarusahan sila ng Panginoon, di pa rin natuto, and also that generation were gathered unto their fathers, and there arose another generation. Ayan, nagkaroon na po ng bagong henerasyon. So, etong generation na to, for sure, yung quality ng generation na to, merong input yung previous generation. Di ba, Pastor, sa pagka tinanong, kanino bang anak yan? Meaning, pag inalam nila kung sinong magulang mo, alam na nila kung paano ka pinalaki. Tama po ba? Ay, anak to ni Camila. Anak to ni Ate Nene. Di ba? Ngayon, pag nalaman nila yung namagulang mo, kaya pala.
Kasi makikita nila yung ugali ng magulang, magre-reflect sa ugali ng anak. Amen? So kung faithful ang magulang at tinuruang maging faithful ang anak, magiging faithful din talaga ang anak. Amen? Kayo po ba pagdating nyo sa bahay, meron po ba kayong ini-spend na time kasama ang inyong mga anak? Nagbabasa tayo ng Bible? Together? Or pag-uwi po ba natin, ini-explain natin or fini-fellowship natin yung preaching? Or pag-uwi, away na? Or pag-uwi, kanya-kanya na tayo? Amen? Alam niyo mga kapatid, kung gusto natin maging maayos yung ating pamilya, gusto natin ng magandang future yung ating mga anak, simulan po natin sa ating tahanan. Kasi dito po, every Sunday lang po tayo dito eh. Amen? Pero sa bahay, araw-araw tayo'y magkakasama. Yung quality ng fellowship, ng relationship ng isang pamilya, makakaapekto sa paglaki ng isang bata. Amen po? So bilang mga magulang, ano po yung ginagawa natin para sa kanila? Dahil ang nakakalungkot, ito pong nangyari sa generation, sa bagong generation, ang sabi po dito, which knew not the Lord, nor yet the works which He had done for Israel. So ang nakakalungkot po nang nangyari mga kapatid, after ng generation nila Joshua, yung sumunod sa kanila, hindi na nila kilala ang Panginoon. At yung ginawa ng Panginoon na iahon sila from the land of Egypt at dalhin sila sa promised land, hindi na rin nila alam. Ang tanong ko nga, Pastor, nung pinag-aaralan ko to, ano kayang tinuro ng mga nanay at tatay nito? Ni hindi ba nila kinuwento na, anak, alam mo ba, for ilang taon kaming naglalakbay. Ang papasaway namin. Huwag mo kaming gagayahin. At grabe ang pinagdaanan namin. Ilang kalaban yung pinagdaanan namin para makapunta dito sa promised land. Kaso ang sabi ng Bible, knew not the Lord. Kapatid, magulang, parang ang pangit naman malaman na hindi kilala ng anak mo ang Panginoong Jesucristo. Kaya bilang magulang, dapat sa atin mismo muna makita ang buhay ng Panginoong Jesucristo. Yung salvation, bago ituro dito, bago tayo mag-soul winning clinic, dapat sa bahay ginagawa na natin yan. Amen? Mga magulang, you have to make sure yung eternal security ng mga anak nyo. Kung alam nyong meron na yung kamalayan, kung alam nyong nakakaalam na yan ng tama at mali, nakikita nyo na yung mga estilo niyan sa buhay, nakikita nyo na parang, tawag doon, yung hindi tama, yung baliko, yung kanyang daan. Pag nakikita mo ng ganun, dapat sa atin pa lang, una anak, upo ka dito. Lapit ka. Ito ang Bible. Share mo ang gospel. Kasi kung hindi mo yan matutunan, i-apply sa anak mo, paano mo gagawin yan sa ibang tao? Amen? Yung anak mo na nga na araw-araw mong kasama, nahihirapan kang mag-share ng kaligtasan. Paano mo gagawin yan sa ibang tao ngayon? Ngayon, kung hindi ka pa trained, ayan, pag-practicean mo yung anak mo. O pag natama yung gawa mo, di sa langit pa yung anak mo ngayon. Amen? Mga magulang, hindi lang po about pera ang buhay. Hindi lang po about sa magandang eskwelahan. Hindi lang po sa magandang bahay. Hindi lang po sa masarap na pagkain. Hindi lang po sa kung saan kayo nakakagala. Hindi lang kung saan kayo pumupunta pag may birthday, pag may occasion. Hindi lang po yun ang pupuno sa buhay ng isang kabataan. Ang pinakamahalaga, yung makilala niya yung Panginoong Jesucristo na tagapagligtas, na sa mismo sa'yo nang galing at tinuro to ng tatay ko eh. Tinuro to ng nanay ko kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Hindi yung, may ganito pala. Ito pala yung salvation, pero ba't hindi ko to naririnig sa mami ko, sa daddy ko, sa tatay ko, sa nanay ko? Buti na lang may Sunday school sa church na turuan kami. Amen? Amen po ba mga nanay? Mga tatay? Yun yung nakakapagtaka po dito, no? Yun yung question dito. Bakit
humantong sa punto o sa pagkakataon na itong mga bagong henerasyon na to, hindi nila nakikilala ang Panginoon. At yung Panginoon po dyan, capital, meaning yan po yung totoong Diyos. Yung Diyos na nag-ahon sa kanila sa land of Egypt. Yung Diyos na nagdala sa kanila sa promised land. Amen? At mga anak, kung kayo naman ay tinuturuan ng inyong mga magulang, makinig kayo. Amen? Kasi hindi naman lahat ng magulang pasaway. May mga magulang ding namang tapat. At kung minsan, ang anak ang pasaway. Amen? Kung alam nyo na ang tinuturo ni nanay, ni tatay, ay para sa ikabubuti ninyo, makinig po tayo. O anak, huwag kang magsusuot ng ganyan, ang iksi-iksi, kita na yung napakakinis na balat, hindi tama yan. Ang mga mata ng mga kalalakihan, nandiyan sa'yo titingin. Sabi ng Biblia, dressed modestly. Amen? Ang inyong kagandahan, i-preserve nyo yan mga anak, ang inyong mga kagwapuhan. Para sa tamang panahon, ibibigay sa'yo ng Panginoon kung sino yung tamang taong mag-a-appreciate ng ganda mo. Amen? Oo, maganda ka na, given na yan. Kita ko nga sa profile picture mo eh. Daming likes eh. Huwag mo na ipangalandakan araw-araw, tapos yung suot mo pa ang iksi-iksi. Pag pinuntahan mo, ang trabaho ng tatay, mananahi pala. Ang daming tela. Pero yung anak kapos na kapos sa tela. The irony, no? Amen? Mga kabataan, nandiyan po ba tayo? Amen? At nakikita naman natin kapag yung isang kabataan tunay na pinalaki ng magulang ng maayos. Huwag nating tularan yung previous generation na to na parang hindi ko alam kung ano yung naging part nila sa mga next generation. Bakit hindi nila nakilala itong ang ating Panginoon? Amen? For sure may factor yun eh. Meron silang ginawa o merong hindi sila ginawa. Kaya nagkaganito. At ang nakakalungkot, in verse 11, ang sabi po dyan, and the children of Israel did evil in the sight of the Lord and serve Baalim. Ayan. Yun yung nakakalungkot. Na yung next generation, poor quality. Amen? Hindi nila nakikilala ang Panginoon. At ibang Diyos pa yung kanilang pinaglingkuran. Gaano kasakit yun sa Panginoon? Yung effort ng Panginoon from the land of Egypt, makaahon kayo. Sumunod na generation, hindi nyo na ako kilala. Amen? Yung effort ng Panginoon para maiahon kayo doon sa pagkakaalipin, doon sa oppression, doon sa Pharaoh. Makarating kayo sa promised land at maranasan nyo yung sinasabi ni pastor na yung maberdeng lupain. Pag maberde, ibig sabihin magandang taniman yun, pastor, ano? Maayos yung lupa, meaning maganda yung ani. Maganda yung mga bunga, meaning may blessing. Amen? Pero after all, ang mga next generation, hindi na nila kilala ang tunay na Diyos. Kumbaga, hindi na nila kilala bakit sila nandoon, nagising na lang sila, natutunan na lang nila, nandoon na sila sa, akala nila doon talaga sila lumaki. Hindi nila alam, galing sila doon sa kahirapan. Galing sila sa pagkakaalipin. Di ba kaya napakahalagang inaalala natin yung nangyari sa nakaraan? Inaalala, kino-commemorate natin para ma-appreciate natin kung ano yung meron tayo ngayon. Kaya nga dami nating terrace eh. Kasi inaalala natin yung pinanggalingan natin. Kasi nagsimula po ang gawain dito ng Panginoon sa terrace. Amen? Para ma-appreciate natin itong, kasi pagka wala datong inaalala, pastor, ang makikita mo, okay, malaki yung building. Okay, para akala natin, isang taon lang natin pinag-ipunan lahat to. Which is hindi po. Dekada po ang inabot nito sa biyaya ng Panginoon. Amen? Pag naaalala mo ngayon kung ano yung pinanggalingan mo, kung paano ka nagsimula, magpapasalamat ka sa totoong Diyos. Masasabi mo napakatapat ng Panginoon. However, yung next generation, hindi nila alam. Kaya dapat talaga sa anniversary natin, ma-project pastor yung mga pictures para makita ng mga kabataan na nandirito ngayon kung ano yung itsura ng simbahan natin noon. Kung paano tayo nagsimula. Amen? Para makita nyo na itong naabutan nyo, hindi talaga ito na yung agad. Amen? Para maunawaan nyo kung paano nagsimula ang gawain ng Panginoon. Para maunawaan nyo paano naging tapat yung mga nanay at tatay nyo.
Amen? At para makita nyo mga kabataan kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay natin dito sa lugar ng San Ildefonso. Amen? Kasi minsan pag nakita mo yung result na lang, di mo ma-appreciate kung ano yung pinagdaanan. You have to see everything. You have to look back para makita mo kung gaano kakapalad. Amen? Kaya mga magulang, naranasan nyo yung hirap, naranasan nyo yung pagpapagal noon, huwag nyong i-baby yung mga kabataan. Amen? Kung ano yung hirap na naranasan nyo, sabi kasi nila ayoko na maranasan ng anak ko yung hirap ko. Tama naman po yun kung mga bagay na kaya niyang ihanap buhay, pagdating sa hanap buhay, ay kaya mo nang ibigay, wala pong problema. Pero yung hirap para sa gawain ng Panginoon, huwag mo siyang i-excuse doon. Amen? Kasi kung ikaw nag-labor, hayaan mo siyang mag-labor para sa Panginoon. Amen? Kaya tayo mga kabataan, entitled tayo sa opportunity, sa ministry, gumawa tayo. Tanungin mo ngayon yung sarili mo, meron na ba akong ministry dito sa church? Or pagpunta ko dito, maganda lang ako, uuwi lang ako din ng maganda. Ano kapatid, ganda lang yung ambag mo? Hindi ganun ang ministry. Hindi naman tinitingnan kung maganda kayo eh. 'Di ba? Ang tinitingnan ng Panginoon yung puso mo kung meron kang ginawa. Amen? Dahil ang mahalaga sa Panginoon, yung paglilingkuran. Amen? Kaya yung prayer and fasting po natin kahapon, paglilingkuran po yun. Nakikita ng Panginoon na tayo'y nag-aayuno, ina-abstain natin yung sarili natin sa flesh para maging spiritual tayo. At ginagawa natin yun para sa Panginoon. And God appreciate that. Amen? Ngayon magulang, paano mo ituturo? Anak, mag-prayer and fasting ka ha? Tapos ikaw wala ka sa prayer and fasting. O pag-uwi mo, tatay, ano ba yung prayer and fasting? Hindi mo maituro sa anak mo. Kasi kulang ka sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Mga magulang, obvious po ang expectation po sa atin, tayo dapat yung mas may knowledge pagdating sa Word of God. Para pag nagtanong yung mga anak natin, o magtanong yung mga asawa ninyo, meron tayo kahit papaanong maisasagot. Hindi naman po kinakailangan na alam mo lahat eh. 'Di ba? Pero yung mga basic at hindi mo maikwento o maipaliwanag, yun yung mahirap. Yun yung, anong ginagawa mo anak? Anong ginagawa mo tatay? Anong ginagawa mo nanay? Baka masyado kang busy sa paghahanap buhay. Baka masyado kang busy sa pakikipagkwentuhan. Baka masyado kang busy sa cellphone mo. Sa panonood mo ng mga vlogger na hindi mo nakikita yung anak mo, nagiging mangmang na pala sa salita ng Panginoon. Mas kilala pa yung mga vlogger, yung mga K-pop. Mas kilala pa nila yon. Nung tinanong, sino ba si Abraham? Tanong nga natin yan kay Pastor Anak. Si Abraham na lang, hindi nyo pa maikwento. Paano pa pag tinanong sa inyo yung 6 na judges? Sino ba si Othniel? Sino ba si Ehud? Patay na. Pastor, pwede po ba kami magpa-schedule ng Bible study? Wala naman pong masama doon, pero mga magulang, yung araw-araw po na tayo ay nabubuhay, dapat nag-google din po tayo ng time mag-aral ng salita ng Panginoon. Bakit po? Hindi po para sa inyo, para sa quality ng next generation. Amen? Kasi po, we don't want this thing to happen. Na yung mga bagong henerasyon, ang sinasamba na nila, itong mga Diyos-Diyosan. Amen? Baka magising ka na lang, mas mahal na ng anak mo ang pera. Dahil hindi mo tinuro ang tithes. Baka magulat ka, mas mahal na ng anak mo ang mga kaibigan niya kaysa sa pamilya, kaysa sa mga kapatiran. Baka magulat ka, pagising mo, mas mahal niya na ang mga artista, ang mga vlogger, ang mga tiktokerist, kaysa sa kapatiran. Yung mas na-enjoy na nila yung kasama nila, mga unbeliever, kaysa yung mga churchmates nila na dapat kasama nila sa langit. Amen? Mga kabataan, ang inyong mga kaibigan nakakapagbigay sa inyo ng kaligayahan, totoo po yan. Pero ang inyong kaibigan, pag yan ay walang tunay na relasyon sa Panginoon, pag tayo'y namatay, hindi po kayo magkikita-kita. Kung gusto nyo talagang makasama yan, dalhin nyo sa simbahan para ma-share natin ng salvation. Yun ang tunay na kaibigan. Amen? Pero mga magulang, gagawin lang yun ng anak kung nakikita nila sa atin. Yung mga kamarites nyo, huwag nyo tambayan sa bahay.
idalhin nyo sa church. Amen? Ang imarites natin ang kaligtasan. Yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kasi yun po, may value po iyon. Amen? And we will help them to make sure na magkakaroon din sila ng quality na next generation na nakakakilala sa totoong Diyos. Kasi magugulat na lang tayo, baka itong mga to, mas matindi nga yung pinagdaanan nila kasi naririnig nila ang boses ng Panginoon. Nakikita nila kung paano naging ahas yung tungkod ni Moses. Dapat na ikwento sa kanila yun eh. Alam mo ba anak, yung ang daming mga plagues para lang mapilit ni Moses yung Pharaoh, mapalaya kami. Dapat nakukwento nila yun. Pero we come up to this story in the book of Judges that this people of Israel, that this generation serve Baalim. Amen? Magugulat na lang po kayo mga magulang pag hindi po natin sineryoso ang pagmamagulang, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, ang tinuturo tuwing Sunday school, tuwing preaching, magugulat ka, yung anak mo sumasamba na rin kay Baalim. Yung Baalim natin ngayon, yung mga makamundong bagay na nakapalibot sa atin. Kasi yan pong si Baalim, nasa kina po yan. Hindi nila tinanggal, na-corrupt sila. At tayo, nakapalibot din po tayo sa sanlibutan. Pag hindi nyo po yan tinanggal, hindi nyo po sinecure yung future ng mga anak nyo, hindi nyo tinuro kung ano yung tama at kung ano yung mali, kung ano yung dapat at hindi dapat, magugulat ka one day. Meron na rin yung Diyos-Diyosan sa puso niya. Mahirap nang tanggalin. Amen? So ang point number 2 po natin, do something for the next generation. Amen? Ito pong simbahan po natin na ito, darating ang panahon, hindi naman po natin ito makakasama habang buhay. Baka mas magtagal pa ito kaysa sa atin. Amen? Mawawala yung mga nakatatanda, mawawala si pastor, mawawala kami. May mga bagong henerasyon na susulpot. Ang tanong, ito bang mga bagong henerasyon na susulpot? Alam ba nila yung pinagdaanan natin noon? Alam ba nila yung mga iniyak natin noon? Alam ba nila yung sakripisyo natin noon? Na ikukwento nyo ba yun mga magulang? O hinahayaan nyo lang si Peppa Pig ang nakikilala ng mga anak nyo? Wala namang ambag si Peppa Pig dito. Si Coco Melon. Meron ba? Nung chinek ko yung listahan ng mga nag-first fruit, wala naman sila dun. Amen? Ipaalam nyo sa kanila, ikwento nyo sa kanila yung history natin dito, hindi para ipagyabang, para ma-appreciate nila yung Diyos natin. Amen? Ang bata kasi ngayon napakabilis makakatch up eh. At take natin yung opportunity na yon, maikwento sa kanila para paglaki nila yung kwento natin, bit-bit nila. Hindi bit-bit yung kwento ng iba. Ngayon, pag lumaki sila, sila yung nandito. Wala silang alam na kwento. Hindi nila naaalala o nababalikan yung hirap natin. Baka hindi nila ma-appreciate kung ano yung meron sila ngayon. Amen? Alam ba nila para makaupo sila dyan sa rubi na yan kung ano yung upuan natin noon? Amen? Alam ba nila kung ilang luha ang iniyak ng pastor para maging ganito tayo ngayon? Ikwento natin yun mga magulang. Yun yung magandang kwento na dapat inuupuan ninyong mga magulang at ng mga anak. O anak, ang dami kong pinanggalingang simbahan. Pero dito ako dinala ng Panginoon. Maglingkod tayo dito. Kasi ito yung pinagdaanan nila. At maging kabahagi tayo hanggang tayo'y nabubuhay. Amen? Dahil iba't iba naman ang kwento natin kung paano po tayo nagkakilala at kung paano po tayo humantong dito. Ang sabi nga ni Brother Mar dito kahapon, nagsimula sila magkakakilala nila Sir Joel, ang finals dito din pala. Diba? Kasi hindi natin alam kung paano kikilos ang Diyos sa buhay natin. Amen? At yung mga kwento na yun, maganda pong bit-bit nyo at ikwento nyo po sana, pero wag na po yung mga negative, ha? Yung mga dalan-dalan nyo, wag nyo na po ikwento yun. Pagpasalamat nyo at kwento nyo na lang sa mga anak nyo, hindi nala tayo dito ng Panginoon. At ngayon naglilingkod. Wag lang dinala ka dito kapatid, yung meron kang ginagawa. Baka hanggang kwento, dinala ako dito and wala na, tapos na.
Mas magandang anak, ito yung ginagawa ko. Umaawit ako para sa Panginoon. Amen? Umawit ka din paglaki mo para sa Panginoon. Anak, nagfa-first fruit ako. Tinatapos ko yung first fruit ko. Dapat pala tinatapos, Pastor. Kasi pag nag-first fruit, lahat naman kaya mag-first fruit eh. Amen? Tinatapos ko yung first fruit ko, anak. Kasi itong first fruit na to, para sa inyo din ito. Yung ganda ng building na to, pag ito nakisamihan, pag ito na aircon, para ito na tiles, para sa inyo din yan. Yung comfort nyo ay comfort namin. Amen? And for them to appreciate it, ikuwento natin sa kanila yung mga pinagdaanan natin noon. Amen? So ano po ba yung ginagawa natin? Sino ba yung pinapakilala natin sa kanila? Kilala ba nila ang Panginoong Jesucristo? Nakikilala ba nila sa atin, sa buhay natin ang Panginoong Jesucristo? Tinuturuan mo ba yan magdasal? Tinuturuan mo ba yan mag-books of the Bible? Alam niya ba yung Judges? O mas alam niya pa yung Judges kesa sa'yo? Tinuturuan mo ba yan magsimba ng maaga? Magsuot ng maayos? Tinuturuan mo ba yan maging mapagbigay para sa Panginoon? And most especially, tinuturuan mo ba yan na maglingkod sa Panginoon? Amen? Kung hindi ikaw magtuturo niyan, sino? Alam niyo po mga magulang, dalawa lang po yan. Kung hindi expose ang mga anak niyo dito sa gawain, expose yan sa sanlibutan. Amen? Dalawa lang po ang pipiliin niyo. Expose yung anak ko sa gawain ng Panginoon o expose yan sa sanlibutan. And I tell you honestly, pag pinili niyong expose yan sa sanlibutan, wala pong magiging magandang resulta. Gusto niyong sumakit ang ulo niyo? Gusto niyong pumuti agad ang buhok niyo? Yung 30 ka pa lang, mukha ka ng 50? Gusto mo yung ganon? I-expose mo yan sa sanlibutan. Gusto mo pagdamutan ka ng anak mo? I-expose mo yan sa sanlibutan. Ganun po kadali sirain ang buhay ng isang tao, lalo ng isang kabataan. Amen? Napakadali po. To be honest, mas mahirap ayusin ang buhay ng isang tao. Pero magiging madali po yan kung kasama natin ang Panginoon. Amen po? Kasi po, to be honest, ang pagmamagulang, dapat po may partnership sa simbahan. Amen? Hayaan niyo po ng inyong mga anak ay maging katuwang ang simbahan sa pagtuturo sa kanila. Dahil wala pong hinangad ang simbahan na ikasasama ng inyong mga anak. At mga kabataan, kung nakikita nyo na ang inyong mga magulang ay nagsusumikap, maturuan kayo sa tulong ng simbahan, i-appreciate po natin yun. And most importantly, makinig kayo. Amen? Makinig po tayo. Hindi yung puro teacher mo lang yung pinakikinggan mo. Hindi yung puro kaibigan mo lang yung pinakikinggan mo. Pag ibang tao ang kumausap sa'yo, punta ka agad. Sunod ka agad. Pero pag yung nanay at tatay mo na yung nag-utos sa'yo, pag si pastor na yung utos sa'yo, yung leaders na dito yung nag-utos sa'yo, parang baliwala naman sa'yo. Chinat ka, sin ka lang. Nag-react ka lang, thumbs up ka lang. Sarap ko, nyotan yun, no? Pero pagdating sa mga schoolworks, nag-aatubili. Di ba? Kasi meron kang tinitingnan mo yung mga tao na natatakot ka dun sa mga tao na may authority yun eh. Dito ba walang authority? Amen? Mga magulang, support our church. Pag yung mga anak nyo po ay kinakausap, tinuturuan, binibigyan ng ministry, support. Amen? Encourage them. Hindi yung pag nakita nyo ayaw ng anak nyo, sige, wag mo naman na yan. Hindi po ganun. Amen? Pag yung anak nyo tinuturuan, ini-educate, binibigyan ng ministry, para po sa kanila yun. Amen? Huwag nyo pong masamain yun pag nakagalitan ng minsan, hindi naman po ibig sabihin sila ay personal na galit na po yun. Meron lang pong tinatama. Amen? Kasi wala namang taong hindi nagagalit kasi. Wala namang taong hindi naiinis. Tayo dito sa church, naiinis din tayo. Di ba? Huwag po natin yung i-take personal. Baka mamaya gutom lang yung kapatid na yon. Baka mamaya hindi lang nakapag-breakfast. Okay, hindi lang nakiss nung asawa niya. Huwag po natin i-personal. Okay?
Yun po yung nakakalungkot. Verse 11 o verse 12 po tayo. Ayan, verse 12. Ang sabi po dyan, and they forsook the Lord God of their fathers. Napabayaan po nila yung totoong nilang Diyos. Okay? And followed other gods. Yun yung nakakalungkot. At wag nawang mangyari sa ating mga kabataan na umabot tayo sa ganitong punto na hindi na natin nakikilala yung totoong Diyos. Amen? Mga magulang, dalawa lang po yan. Nagkamali yung kabataan ng meron kang tinuro o nagkamali na wala kang tinuro. Kung meron kang tinuro at nagkamali yan, alam mo sa sarili mo, hindi ka na accountable dyan. Hands off ka na sa harapan ng Panginoon. Kasi tinuro mo na, ibinigay mo na yung pagmamagulang mo, kinausap mo na, nag-face-to-face na kayo, nag-one-on-one na kayo. Alam niya naman yung tama, alam niya naman yung mali. Sinabi mo na huwag makikipag-boyfriend sa unbeliever. O sinabi mo ng 25 muna, ayan, nasasaktan ngayon. O sinabi mo na mag-tithes. Sinabi mo nang mag-church pag Sunday, kaso nasa SM, na-aksidente ngayon. Kinausap mo na pero ginawa pa rin ng mali. Wala ka ng pananagutan doon. Alam ng Panginoon, kaya niyang i-validate kung talagang ginawa mo yung part mo bilang magulang, bilang isang nanay, bilang isang tatay. At tayo mga kabataan, tayo na yung magiging accountable doon sa Panginoon. Yung obvious na, pinapangalandakan sa'yo ng nanay at tatay mo na mali yan. Pero ginawa mo pa rin. Mga kabataan, tayo na yung accountable doon. Amen? Magkaibang bagay po kasi yung nagkamali yung anak natin, pero alam niyang maunawaan na mali talaga yung ginagawa niya. At merong isang tamang bagay na hindi siya nagawa. Versus doon sa, meron siyang nagawang mali, pero hindi siya aware na mali yun. Kasi hindi itinuro sa kanya. Amen? Kaya ang una pong nagtuturo sa isang kabataan ay magulang. At bago magturo ang magulang, dapat ang magulang nag-aaral din po tayo. Amen? Ng salita ng Panginoon. At napakapalad po natin dahil meron po tayong pastor na kung sakali man na hindi natin alam yung mga ituturo natin, merong mag-guide po sa atin. Amen? Hindi naman sinabi ng pastor, bahala kayo dyan. Nag-anak-anak kayo. Hindi naman po, nagka-counsel pa nga si pastor eh. Di ba? Pagpasawa yung anak nyo, pinupuntahan pa ni pastor para ma-fellowship. I-take po natin yung opportunity na yun mga magulang. Kasi ang buhay naman po ng pastor natin, hindi po yan habang buhay. Darating yung time, hindi natin alam sino yung itatayong bagong pastor ng Panginoon dito. Amen? Hanggat meron tayong pagkakataon, i-maximize po natin yung potential ng ating man of God. Amen? Kasi pag si pastor ulyanin na, hindi niya baka mamaya, iba ng verse na maibigay sa inyo niyan. Amen? Yun yung blessing natin, nagbigay ang Panginoon ng man of God. Para tayong mga magulang, kung hindi man natin kaya magturo, maging equip tayo. May mag-guide din sa atin. Kasi tao lang din tayo, hindi tayo perpekto. Hindi natin alam lahat. At higit sa lahat, may Biblia para basahin. Amen? So mga kabataan, ano ang ginagawa natin ngayon? Nakikinig ba kayo sa mga magulang nyo? Baka naman ang inyong mga magulang, tapat naman talaga sa Panginoon. Pero kayo lang tong hindi sumusunod. Mas abala ka sa Facebook, mas abala ka sa paggawa ng reels. Pero parang mas abala yung mga nanay sa paggawa ng reels kaysa sa sa anak. O mas abala ka sa TikTok, dito pala abala yung mga bata. Sa TikTok, yung mga nanay sa reels. No? Sa YouTube, o mas abala ka sa mobile games. Mas abala ka ba sa school, sa barkada, o sa mga young professionals, baka sobrang abala ka naman sa trabaho mo. Na to the point na wala ka ng ministry. Di ba ang trabaho, may qualifications yan? Meaning, hindi lang isa yung ginagawa mo. Kailangan kaya mo mag-Microsoft, PowerPoint, kaya mo mag-Excel, kaya mo din magamit ng, minsan, Adobe Photoshop. Di ba? Kailangan marami kang alam para makuha ka. Pero baka pagdating dito sa church, ni isa wala kang alam. Amen? Doon lang po tayo sa reality. Mga kapatid, kung kaya mong galingan yung buhay mo pagdating sa labas, galingan mo din dito para sa Panginoon. Amen? Para yung generation mo makapag-produce pa ng maraming quality ng maayos na henerasyon. Para pag nag-anak ka,
Alam mo, kaya mong palakihin yung anak mo na meron ding alam. Na yung galing mo, pwede mo maipasa dun sa galing ng anak mo. Amen? Kasi magaling kang magulang. At hindi po kayabangan yun. Yun po ay sa biyaya ng Panginoon. Di ba lahat naman tayo gusto natin magaling tayo? Amen? Kaya mga kabataan, yung mga young professionals natin, okay po yan na magaling tayo sa kanya-kanya nating larangan. Pero pagdating dito sa gawain ng Panginoon, dapat magaling din tayo para sa Panginoon. Kung wala ka pang ministry, tanungin mo yung sarili mo, kailan ba ako magmi-ministry? It's already 2024. Tapos na yung first quarter. Matatapos na. Magugulat ka 2025 na. Wala ka pa rin ginagawa para sa Panginoon. Dahil sabi nga po namin kahapon, ang prayer and fasting, tumutulong yan para maging effective yung prayer mo. Kasi di ba lahat naman tayo may panalangin, lahat naman tayo may pangarap. Mga magulang, ang pangarap niyan maging maayos yung kanilang mga anak. Yung mga anak naman, ang pangarap nila magkaroon ng magandang kinabukasan at makapag-payback sa kanilang mga magulang. Lahat tayo humihiling. Lahat tayo humihingi sa Panginoon. And yun yung essence ng prayer and fasting. Nagiging mas effective. Pero kahit anong prayer and fasting mo, kahit kung wala kang ministry, huwag kang mag-expect ng answered prayer. Why? Wala kang ginagawa pero may answered prayer ka. Abay, pinagpala ka sa lahat. Amen? At wag po tayong magtatampo sa Diyos kung may matagal na tayong pinapanalangin pero walang nagiging kasagutan. Baka kasi matagal ka na rin walang ginagawa para sa Panginoon. Amen? Basic situation, basic problem, basic answer. Wala kang ginagawa, wala talang ibibigay sa'yo ng Panginoon. May hinihingi ka, gusto mo ng kasagutan, o maglingkod ka. Yung hari nga, pastor, di ba nung humiling, meron siyang nasabi si King Hezekiah. Kung tutusin kung hari yun, wala na siyang gagawin eh. Di ba hari siya utos na lang siya ng utos eh. Pero ang sabi niya sa Panginoon, sabi ni King Hezekiah, alalahanin mo Panginoon yung aking mga paglilingkuran. Hari na po yun. Kayo hindi kayo hari. At mukhang hindi kayo mga reyna. Amen? Meaning, wala po yan sa posisyon. Mababa ka, mataas ka, lahat tayo dapat naglilingkod sa Panginoon. Amen? That's the kind of generation we want. And we pray for the Lord. Amen? Amen po ba? Yan. Darating po yung ating family camp this March 28. It's a good exposure po mga magulang sa inyong mga anak. Amen? Kung yung mga anak nyo pinapayagan yung gumala, yung mga anak nyo pinapayagan yung mag-field trip, naggagastos pa kayo, tapos 500 lang, hindi nyo pa sinasabi ko sa inyo. 3 days po yun, yung 500 may pagkain. At ito pa, may magi-sponsor kung wala po talaga kayong budget. Amen? Para po yun sa Panginoon, mga magulang. At mga kabataan, para po yun sa Panginoon. Para din po yun sa inyo. Amen? It's a partnership between parents and the church. Yung mga ganitong activities po, napakapalad po natin. Inilapit na po ng Mother Church yung ganitong activity at dito na po gaganapin. And I tell you, maganda po yung ma-attenda ng mga anak nyo. Bakit? Dahil ako po ay bunga din ng family camp. Naka-attend po ako, kami po dinadala pa kami ni Pastor noon sa Cavite. Kami ni Brother Lester, mga uhugin pa kami noon. Pero ipinagkakatiwala kami ng nanay namin maka-attend ng mga ganong activities. At sa biyaya ng Panginoon, di naman po sa pagmamayabang, nagbabago po yun ang buhay. Marami pong realization. At yung mga kasama po doon ng mga anak nyo, hindi po mga unbeliever yun. Mga Kristiyano din po yun. Meaning, yung fellowship na yun, godly fellowship. Yung anak mo, pinapabayaan mo, magdamag, nakikip-overnight pa sa mga kaibigan. Hindi mo alam kung anong impluensya, baka mamaya Canaanites din pala yun. Maging corrupt yung anak mo, pero okay lang sa'yo. Bakit? Kasi aircon naman doon. Dito, porket di pa tayo aircon. Kasi baka po, baka mainitan yung anak ko. Baka malamukan. Baka po kasi mamiss ako masyado. O kung mamiss, sumama ka. Family camp yun. Pwede nanay, pwede tatay. Pwede po lahat.
Nakakalungkot, nung nag-send ako ng poll sa GC natin, mas marami yung hindi sasama kesa dun sasama. Alam niyo mga magulang, meron pa pong time, meron pa pong pagkakataon para magbago ang inyong mga desisyon. Hindi niyo po gugustuhin na ma-miss yung pagkakataon na to. Question, naranasan niyo na po bang mga nanay, mga tatay umattend ng family camp? Hindi na Brother Jonel kasi matanda na ako nung nakakilala ko. O ito, meron. Nagbabalik. Minsan pa. Isama mo ang anak mo. For only 500 pesos. 'Di ba? Kung wala ka, sige, i-sponsoran pa. Ang kailangan na lang ikaw, kapatid. Mag-subscribe ka naman sa mga gawain ng Panginoon. Hindi puro subscribe dyan sa mga pinapanood mo. Like, subscribe. Alam na alam mo yung mga ganun kung saan napunta yung mga vlogger. Pero pag sa gawain ng Panginoon, ay may prayer and fasting ba ngayon? Ay saan ba gaganapin? Ay saan ba tayo nagpe-prayer and fasting? Sa bahay ni Pastor? Abay sa church, kapatid. Alam niyo yung kamuwangan, yung minsan hindi na kamuwangan minsan. Dahil wala na tayo sa salita ng Panginoon, nagiging kamangmangan na. Amen? Kaya mga magulang, make sure yung anak nyo may talino pang taglay. Amen? Pag yung anak nyo wala ng talinong taglay, baka nagkukulang ka na ng pag-feed dyan sa anak mo. Baka pang puro finifeed mo dyan, puro negosyo, puro mobile games, ikaw mismo kakalaro ng anak mo. Baka ikaw mismo ano ng anak mo mag-video, pag-vlog. 'Di ba? Pagre-reels, mas may alam ka pa sa social media. Pero yung quality ng anak mo, yung talino niya, nako-compromise na pala. Amen? Alam niyo po, maganda po yung magiging kampo natin. Meron pong Berean from Lipa, meron pong Berean from Molino. Hindi po ko alam kung meron pang ibang Molino. Pero kung meron man po, mas masaya po iyon. Hindi dahil sa tao, kundi dahil sa gawain ng Panginoon. Amen? Napakapalad po natin sila na po. Nung nag-meeting po kami last time, halos dalhin na nila lahat. Matuloy lang po yung ating family camp. Ganun po sila ka-willing makipag-fellowship sa atin. Ang mga magulang, don't miss that opportunity. Ipa-fellowship po ninyo yung inyong mga anak. At kayo mismo makipag-fellowship kayo dun sa mga kapatid natin na darating na mga nanay at tatay din. Baka mamaya pag nakausap mo yan, yung pagmamagulang na ginawa nila, ma-apply mo. Amen? Ako hindi na po ako lalayo, napakapalad po naming magkakapatid dahil meron po kaming Kristiyanong magulang. Meron po kaming naging Kristiyanong nanay. At a young age, alam niyo po nung panahon po namin, hindi naman po sa itinataas ko po ang sarili ko, kundi tinataas ko po ang Panginoon. Nung panahon na yon, sunod-sunuran po ako sa nanay ko. Dahil ganun niya po kami pinalaki. Ganun siya nag-set ng authority ng araw ng linggo para sa Panginoon. Amen? Na kami po napapagalitan po kami ni Brother Lester, ni Pastor, nung mga bata kami, nila Sir Jonathan, nila Kuya Jaime. Pero pag uwi po namin sa bahay, never po naging against yung nanay ko sa mga leaders po dito sa church. Ang sinasabi niya sa amin, aayusin mo para hindi ka napapagalitan. Yun po yung partnership na kailangan ng church at ng magulang. Siguro kung hindi ganun yung naging training, naging approach ng magulang ko, baka hindi rin ako nakatayo ngayon sa harapan niyo. Baka hindi ko rin kaya magsalita. Kasi ang inisip ko, yung sasabihin ng pastor ko, against yan sa akin. Mga magulang, kung ano po yung tinuturo dito, kailangan po namin ng backup niyo. Kasi kahit anong turo namin dito, pagdating sa bahay, kayo pala mismo ay kalaban, baliwala po. What we promote here is unity. Love. Kasi kung kami po ay nagtuturo, kung si pastor ay nagtuturo para lang sa sarili namin, hindi na po namin gagawin yun. Bakit? Nakakapagod. Napapagod ka, wala kang nagiging return materially, wala kang nakikitang output. Huwag na natin gawin. Kanya-kanya na lang natin intindihin yung buhay natin. Pero hindi po yun ang kalooban ng Panginoon eh. We are one body. We are one church. Haharap po tayong lahat sa Panginoon. At meron pong malaking responsibilidad ang lingkod ng Diyos sa pagharap sa Panginoon. Ipe-present po tayo. Amen?
Kaya yung tinuturo ni pastor, tinuturo ng mga preachers natin, i-appreciate po natin yan. Amen? Para din po yan sa atin. Para po yan sa inyong mga anak. Nung bata po ako, naka-attend na ako ng banquet at a young age. Nakaka-fellowship ko mga Christ Baptist Church Muntinlupa. Ang mga kalaban ko nun sa preaching contest, mga graduate ng Bible School. Tinrain ako ng pastor ko. At sinuportahan ako ng nanay ko. At alam niyo yung mga ka-fellowship po natin na yun, yung mga mga mulino, yung mga kasabayan po namin nung bata pa, na hanggang ngayon nandyan pa rin po sila naglilingkod sa Panginoon. Yung iba clients ko na. Ganun po kabuti ang Panginoon. Kasi mabiyaya po ang Panginoon, di ba? So, sino pagkakatiwalaan nila? Di yung kapwa nila Kristiyano. O di may pang first fruit ako. Amen? Kasi yung blessing susunod po yan kapag meron tayong pagsunod sa Panginoon. Amen po? So we have to do something for the next generation. Sabi po dyan, kinalimutan nila in verse 13 or verse 14. Ayan. At ang galit ng Panginoon, ayan, ay naranasan nila. At yung spoilers po na sinasabi dyan, yan po yung mga katabi nilang bayan na sumakop sa kanila. Dahil po again, as I've mentioned, meron pong consequence. At ang nakakalungkot, in verse 15, ang sabi po dyan, greatly distressed. Yung galit sa kanila ng Panginoon, talagang nandoon, at talagang sila ay pinarusahan ng matindi ng Panginoon. Bakit? Kasi kayo ang mga magulang, pag may kasalanan yung anak nyo, di ba? Kailangan mapalo para matuto. At ganun din ang bayan ng Israel. Nung hindi natuto, kailangan paluin. Amen? And point number 3 po natin, sad reality, dreadful consequences are waiting. Pag sinabi po nating dreadful, unpleasant, hindi maganda, hindi masaya, hindi komportable. Meaning mga magulang, kung tayo magpapabaya, yung consequences pwede mong maranasan. And in worst, hindi lang ikaw ang makakaranas, pati yung anak mo. Baka pati yung apo mo. Kasi kung ano yung natutunan sa'yo ng anak mo, yun lang din yung gagawin niya sa magiging anak niya. Kung nakikita kang hindi ka nagiging tapat, nakikita niyo na yung Sunday, baliwala lang sa'yo, ganyan lang din ang gagawin niyan. Kung ano yung estilo mo, magiging estilo lang din ng anak mo. Not unless talagang maging tapat ang anak mo. Amen? Pero mas mataas po ang probability na yung maging tapat ang isang kabataan pag nakikita niyang tapat ang kanyang mga magulang. Amen? And we don't want that thing to happen. Amen? At sa tulong ng Panginoon, dahil nagre-repent sila, in verse 16, nagkakaroon ng mga judges. So nagkakaroon ng mga hukom na siyang tumutulong sa kanila para maligtas sa kanilang mga kaaway. Amen? Sa panahon natin ngayon, napakapalad po natin. Lahat tayo bound to hell. Amen? Pero binigay ng Panginoon ang Panginoong Hesukristo para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Kasi wala na tayo sa panahon nila, wala na tayo sa panahon ng judges. Nasa New Testament church na po tayo. Amen? And tayo, may mga kapasawayan din tayo katulad nila. May mga kasalanan din tayo. At yung parusa ng Panginoon sa atin, ano po? Lake of fire. Walang hanggang kamatayan po yung atin pong kaparusahan. Pero salamat sa Panginoon dahil ang itinindig niya ay ang Panginoong Hesukristo sa panahon natin ngayon. Sa mga bisita po namin ngayon, hindi po aksidente na nandirito kayo ngayon. Kung kayo ay magulang, napakalaking pribilehiyo po at pagkakataon na marinig niyo ang salita ng Panginoon. Na maunawaan niyo na higit sa ano pa mang bagay na maibibigay niyo, ang pinakamahalaga ay relasyon, tamang relasyon sa Panginoon. Amen? At kung kayo mismo hindi pa nakatitiyak, ito po yung tamang panahon. Buksan niyo po ang inyong mga puso, ang inyong mga isip, at sampalatayanan po natin yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Na siya po ay napako para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. At hindi lang po siya napako, namatay po siya, nilibing, pero nabuhay po siyang muli. At kung yun ay yung sasampalatayanan, magkakaroon ka ng tamang relasyon sa Panginoon. Ikaw ay maliligtas. At kung tayo naman, mga kapatid, ilang taon na tayong ligtas, ilang taon na nating pinapasalamat sa Panginoon ng kaligtasan,
ibalik naman natin sa Panginoon. Maglingkod naman tayo kasama ng susunod na generation. Dumating nawa yung araw ng linggo na hindi ikaw lang yung nandirito. Dumating yung araw na kasama mo yung mga anak mo. Amen? Kasama mong naglilingkod yung anak mo para sa Panginoon. Amen? At kung kayo naman, kasama mo na yung nanay mo, kasama mo na yung tatay mo, kasama mo na yung anak mo, magpatuloy po tayo. Amen? Habang nabubuhay po tayo, yun lang po yung tanging gagawin natin. Paulit-ulit po tayong magpapasalamat, maglilingkod. Gagamitin po natin yung oras natin, yung buhay natin para sa Panginoon. Dahil hindi po natin alam kung hanggang kailan po tayo. May mga nawala na. Wala na sila Sister Eunice, wala na sila Brother Emil. Hindi natin alam sino yung susunod. Dahil yun po yung reality, di ba? Dahil ang buhay po, ang Diyos lang ang nakakaalam. Mahirap na ikaw na pala yung next, pero yun din yung oras na gusto mo nang maging seryoso. Pero dahil yun na yung oras na yun, wala ka nang magawa. Wala ka ng oras. Wala ka ng pagkakataon. Pagharap mo sa Panginoon, wala ka ngayon masabi na paglilingkuran. Mas marami ka kasing napaglingkuran doon sa sanlibutan. Mas marami ka kasing naging time sa mga trabaho mo, sa negosyo mo, sa kaibigan mo. Mas marami kang naging time sa cellphone mo. Mas marami kang naging time sa social media. Mas marami kang naging time sa ibang tao kaysa sa gawain ng Panginoon. Amen? So mga kapatid, be thankful. Napakapalad po natin. Sa dami-dami ng tao, hinayaan ng Panginoon na tayo ay maligtas. Makakilala sa Kanya. So that's our fourth point. Deliver Jesus Christ to save us from hell. Amen? Napakapalad po natin. Wala nang judges, pero nandiyan ang Panginoong Jesucristo. Ibinigay niya ang Panginoong Jesucristo para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Amen? And in chapter 2 verse 19, ang nakakalungkot, after a generation na naman, sila ay bumalik, corrupted themselves more than their fathers. So, yun po yung nakakalungkot dito, Pastor, sa Book of Judges, no? Na gusto mo sanang maging maayos, pero palala ng palala. Kaya ganun po kadaming naging judges. Kaya po naging 12. Kasi after a generation, meron na namang pasaway na generation. Amen? At ang nakakalungkot, corrupted themselves more than their fathers. Or sa Tagalog, lalong sumama kaysa kanilang mga magulang. So kung masama pa yung magulang, mas masama pa yung batch ngayon. Mas defect. Mas masakit sa ulo sa Panginoon. Amen? At kinukwento po natin ngayon ito para hindi po natin ito matularan. Maging aral sila sa atin na huwag nating hayaan na kung tayo sakit na sa ulo ng Panginoon, huwag na nating hayaan na yung susunod na generation, na yung anak mo mismo, yung pamangkin mo, magiging sakit din sa ulo ng Panginoon. Amen? As much as possible, ang goal po natin bilang Kristiyano, to give glory sa Panginoon. Amen? Meron po ba ditong magulang magsasabi, gusto ko masakit ang ulo ko, Sir Jonel, sa anak ko? Wala naman, di ba? Ang gusto natin yung nakakapagbigay sa atin ng kaligayahan. Kaya mga anak, kung tapat ang inyong mga magulang, sundin natin sila, sumunod tayo sa Panginoon para hindi tayo maging sakit sa ulo ng ating mga magulang. Gusto niyo ba yun? Yung pagka narinig niyo? Kasi sabi nga nung preaching kahapon, yung malayo pa lang yung pangalan mo, narinig pa lang yung pangalan mo, alam na nila kung sino ka. 'Di ba? Gusto mo ba marinig mo pag dumadaan ka, ay naku, yan yung anak ni ano. Ilang manok ang tinumba niyan. O yung may lumalakad ka pa lang, ay naku, yan yung sakit sa ulo ng nanay niya. Kaya maagang nawala. Yung meron kang bad connotation, meron kang bad image. Gusto nyo ba yun mga kabataan? Yung bunbunan mo pa lang yung nakikita, ano na yung kilay ng mga tao sa'yo. O yung lumalakad ka pa lang pero nakikita mo yung ngiti sa kanila. Kasi alam nila yung mga ginawa mong kabutihan.
meron kang iniwan na legacy. Amen? Di ba? Ngayon, pag sinabing sila Sister Eunice, sila Brother Emil, alam natin yung legacy nila. Hindi man nakaranas ng engranding buhay, pero yung paglilingkuran sa Panginoon, enggrande sa harapan ng Panginoon. Kasi yun po yung pinaka-importante sa lahat. Huwag niyo pong i-focus ang inyong mga buhay dito sa sanlibutan. Hindi po masamang magkaroon ng magandang bahay. Hindi po masamang magkaroon ng ipon, ng sasakyan. But what we're trying to say, kung nandyan na ang puso mo, nandyan na yung treasure mo, nandyan ka na naglilingkod, baka Diyos-Diyosan mo na yun. Yun na yung baalim mo ngayon. Amen? Yan din yung ipapasa mo sa next generation. And in verse 21, ang sabi po dyan, I will also not henceforth drive out any from before them of the nation. So ito po yung mga Moabites, yung mga Philistines, ang parusa sa kanila ng Panginoon, dahil nga paulit-ulit yung kasalanan, yun pa rin. Sasakupin sila, pahihirapan sila. So nakita niyo po yung cycle, generation after generation. Paulit-ulit yung kasalanan, nagkakaroon ng judges, tapos gagawin na naman yung kasalanan, parurusahan ng Panginoon. Gusto niyo po ba yung ganong buhay? Yung paulit-ulit na lang? Yung papaluin ka ngayon ng Panginoon, marirealize mo, o nga no, kaya ito nangyari sa akin kasi pasaway ako. Tapos after ilang taon, uulitin mo na naman. Tapos makakaranas ka na naman ng palo. Di ba sabi nga nila, dapat memorize mo na yan. Dapat natatandaan mo yan, natututo ka na dyan kapatid. Kasi kung hindi ka matututo dyan, katulad ng mga Israelita, magiging cycle lang din. Sin, oppression, deliverance, sin. Maganda sana, sin, oppression, repentance, tapos wala na ulit sa sin. Amen? Hindi na babalik. Iputulin na natin yung cycle. At ang nakakalungkot po dyan, sa verse 25, and in those days, ito po yung, sige po, buksan niyo po ang Book of Judges sa last chapter para po mismo ninyong mabasa. In the Book of Judges, chapter 21, verse 25. Ito po yung huling-huling talata sa Book of Judges. In those days, eto po, tapos na po yung mga judges dito hanggang kay Samson. Lumipas na yung 12 hukom. Pero ito pa rin po ang nangyari. Ito po yung ending. In those days, there was no king in Israel. Every man did that which was right in his own eyes. Nakakalungkot na kwento. Tragic po ang Book of Judges. Hanggang sa huling talata, ginawa pa rin nila kung ano yung tama sa paningin nila at hindi sumunod sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, meron tayong pagkakataon para baguhin natin yung ending ng buhay natin. Amen? Kung gusto mong ng masalimuot na buhay, kung gusto mo ng malungkot na buhay, madali lang yan. Maging pasaway ka. Huwag kang mag-tithes. Huwag mong tapusin yung first fruit mo. Huwag kang maglingkod sa Panginoon. Pero kung gusto mo yung kabaliktaran, maayos, masayang buhay, masayang pamilya, maginhawa at magandang buhay, parang nagpo-promote na ako ng ano na. Kung gusto natin ng magandang buhay, simple lang po, maglingkod tayo sa Panginoon. At huwag nating tularan yung Book of Judges, yung mga tao sa Israel, na hanggang sa kahuli-hulihan, yun pa rin yung kwento ng buhay nila. Ginagawa pa rin nila yung kanilang gustong gawin. Meron tayong sariling libro, di ba? Yung buhay natin, meron lang yung certain chapters. Darating may ending din po tayo. And ang last point natin, dissatisfying ending. Gusto niyo po ba yung dissatisfying ending? When we say dissatisfying, hindi mo gugustuhin. Hindi ka gusto-gusto. Kumbaga kung babasahin ng iba yung kwento mo, ay, ayoko nung ganitong ending. Ayoko nung ganitong buhay. Ay, ito pala yung buhay ng De La Paz. Ay, ito pala yung buhay ng Topacio. Ay, ito pala buhay ng Bagares. Kung dissatisfying yung ending natin, malungkot po yan. At pag sinabing malungkot, maraming paghihirap. Maraming palo. Maraming pighati. Maraming latay.
At kung yung pamilya nyo ngayon, ganun na yung nararanasan nyo, at nabubuhay pa kayo ngayon, mapalad po kayo. Meron pa kayong panahon para baguhin yung ending nyo. Pero yan, pag hindi nyo inayos yung ginagawa nyo ngayon, yung mga ganyang galawan nyo, dissatisfying ending po ang naghihintay po sa atin. Meaning, malungkot na buhay, makasalanang buhay, mapasaway na mga anak, nag-aaway na mga magulang, hindi nagfe-fellowship, hindi nagba-Bible reading, hindi nagcha-church. Dissatisfying ending. Amen? Pipili na rin naman tayo na rin naman yung gagawa ng kwento ng buhay natin. Piliin na natin yung magandang ending. Kasi po, ito pong Judges, hindi na po natin ito mababago, Pastor, no? Hindi na po yan mababago. Yan na po ang kahuli-hulihang kwento ng Book of Judges. Ginawa nila kung ano yung nakikita nilang tama sa paningin nila. And it is now a history. Tama po? Kahit hindi po ito ang gamitin ko, kahit buklatin nyo po, kahit mana pa kayo ng Bible, yan po ang mababasa nyong ending. Hindi po masayang ending. Chapter 21 na po yan, meaning ang dami na pong lumipas na taon yan, pero yun pa rin po ang naging conclusion ng mga taga-Israel. Amen? Pero kapatid, ikaw may pagkakataon ka pa. Hindi pa tapos yung kwento mo. Yung dissatisfying ending na yan, hindi pa yan nangyayari. Pero pwedeng mangyari. Now it is the right time. Today is the right time to realize, to understand, and to choose kung ito yung gusto mong ending. May magtataas po ba ng kamay, Sir Jonel, gusto ko yung ganyang ending? Meron po ba? Wala. Akala ko si Ate Joy nagtaas eh. Gumanon eh. Di ba wala naman po? Gusto natin satisfying ending. When we say satisfying, masaya. Mapagpala, mabiyaya. Pero kapatid, resulta lang yun. Para magkaroon ng magandang resulta, kailangan meron kang paglilingkuran sa Panginoon. Amen? I hope this morning naging aral po sila sa atin, the people of Israel, at the time of Judges. They concluded the book of Judges, they concluded the story with a dissatisfying ending. But ours, hindi pa po tapos. Hindi pa tapos ang laban, kapatid. Amen? Yung first fruit natin, hindi pa tapos. Pwede mo pa yung tapusin. For how many years hindi ka nagtatagumpay matapos yung pangako mo sa Panginoon? This year, meron pa. Actually, matatapos na yung chapter natin ng 23 to 24. This October 2024 to 25 na. Hindi pa huli ang lahat. Meron ka pang pagkakataon. At sa aming mga bisita, hindi pa rin tapos yung kwento mo. Meron ka pang pagkakataon para ayusin yung mga maling nagawa mo. Hindi aksidente na nakilala mo ang simbahang ito, na napakinggan mo ang mensaheng ito. Merong gustong baguhin sa iyo ang Panginoon. And above anything else, ang gusto ng Panginoon, tamang relasyon sa iyo. And church, hindi pa tapos yung building natin. Okay na ba tayo dito? Satisfied na ba tayo dito? Ako hindi pa eh. Sa punas kong hindi pa ako satisfied talaga. Mahirap pong tumayo dito. Napakahirap po. Alam niya nila Brother Mark at ni Brother Mark Anthony Apigo ngayon dahil sila po ang preachers natin kahapon. Lalo na mahirap mag-prepare ng mensahe tas mainit pa ang panahon. Kaya please, tapusin po natin yung building natin. Gusto po natin magkaroon ng ceiling, gusto po natin magkaroon ng tiles, gusto natin magkaroon ng aircon. Amen? Hindi po para lang sa sarili natin, kundi para sa susunod na henerasyon. Amen? Mga kapatid, let's make a satisfying ending. Tayo po tayong lahat, tayo po'y manalangin sa Panginoon. Panginoong Diyos, Ama, salamat po sa mensahe. Salamat po sa buhay ng mga kapatid na nandirito ngayon. Kinausap niyo sila, Panginoon, at for sure merong tumatak sa puso nila. Sa pagpapatuloy po ng aming invitation, Pastor, nais ko pong tawagin ang ating pastor.
Salamat, Sir Junel. Kung ang panalangin natin ngayong umaga, Lord, gusto ko po ng satisfying ending. Come on, you forward. Talk to God. May panahon pa tayo. Sige, gamitin natin yung natitirang panahon, yung mga maliit tama na. Let's save our next generation. Sige lang, huwag kayong mapagod magturo sa mga anak. Huwag kayong mapagod na mag-imbita sa inyong mga anak. Huwag kayong mapagod na ipag-pray ang inyong mga anak. Huwag kayong mapagod, makinig ng salita ng Diyos nang ma-feed kayo, ma-equip kayo, nang sa gayon maituro kayo sa mga anak. Huwag kayong mapagod na bumiyahe papunta sa church. Huwag kayong mapagod na gumawa ng kalooban ng Diyos. Your labor is not in vain. May ending ang buhay natin. At sigurado, gugustuhin natin yung satisfying ending. Come on. Make a commitment. Make a decision. Panginoon, kung yun ang gusto ko, lalaban ako. Tatrabahuhin ko. Aayusin ko. Ia-apply ko. Bagamat masakit ang mga salita mo, ibig sabihin, Panginoon, salita mo talaga ang napakinggan ko dahil ang description ng inyong salita, two-edged sword. Kung yan ay masakit, Word of God yan. Hindi yan sugar coating na matamis pero pag nilunok mo, lason. If your prayer is satisfying ending, make a commitment now. Make a decision now. Baka ang mga susunod na panahon ay huli na. Another thing, maging kapartner mo ang church. Hindi yung pag-uwi, na-rebuke anak mo, na-rebuke ka, galit kayo sa preacher, galit kayo sa church. No, mali. Walang inisip ang simbahan ng Panginoon na ikasasama mo. Walang inisip ang salita ng Diyos na hindi natin sa ikabubuti. Back upan ng simbahan ng pagmamagulang. Back upan ng simbahan ng pamilya. Kaya kung minsan di ginagalang ng anak mo kung sino meron dito sa church, kasi baka hindi mo ginagalang ang mga leaders dito. Baka ayaw sumunod ng anak mo kasi ikaw ayaw mong sumunod. Huwag kang mag-build ng ganong relationship sa anak mo. Sa tahanan mo. Ipapahamak mo tahanan mo. Sabi ng Panginoon, the gates of hell shall not prevail against it. Yung simbahan yon. Ibig sabihin ng simbahan mag-exist. Anong simbahan yon? Itong dinadaluhan mo. Sabi ng Panginoon, hindi ko yan iiwanan, hindi ko yan pababayaan. Sasamahan ko yan hanggang sa katapusan. Salamat, sinasamahan tayo ng Panginoon hanggang ngayon. Nagpapaalala ang Panginoon hanggang ngayon. Take it as a blessing, yung Word of God. Ama naming Diyos, salamat sa inyong mensahe. Masakit. Pero yun yung salita nyo eh. Two-edged sword. Magagamit to rebuke, correction, para kami lalo pang gumawa ng mabuti. Sabi ng Timothy. Salamat po sa mga commitment namin. Huwag kami mapagod. Paggawain ng Diyos. Kung sumusuporta kami sa labas, activity ng school, lalo kaming susuporta sa gawain ng Diyos. Sumusuporta kami sa field trip, susuporta kami sa camp. Di ko nga alam kung ano mga ginagawa sa field trip ng mga anak. Pero dito sa camp, siguradong may magpipreach. Siguradong may magtuturo ng salita ng Diyos. Siguradong may mag-iimpluwensya ng mga Kristiyano. Salamat po sa inyong mensahe. In Jesus' name we pray. Amen.